Mga kababayan, magandang araw sa inyo. Welcome sa Walk with Lon. Kung ikaw ay isang kabataan na gustong-gusto ng katotohanan o isang OFW na gustong malaman kung ano ang tunay na nangyayari sa Pilipinas, you are in the right place. Ngayon pag-uusapan natin ang isang mainit na issue na talagang nagpapakulo ng dugo ng maraming Pilipino, ang flood control projects o ang kawalan nito. At sa gitna nito isang kongresista ang nagsalita, si Navotas Representative Toby Chanco. Question niya ang House of Representatives, bakit kayo pa ang mag-iimbestiga ng flood control anomalies kung kayo rin ang may questionabling papel dito? Okay sabi ni Representative Toby Chanco, kung gusto natin ng tunay na investigasyon sa mga flood control projects, bakit ang Kongreso pa ang mag-iimbestiga? Hindi ba't dapat third party ito? Hey, boom! Diretso-diretso, no? No filter, no sugarcoating. Yan si Representative Toby Chanco. Mga kaibigan, ay hindi natakot na tawagin ang elepante sa kwarto. Pero bakit nga ba siya nagdududa? Ano ang problema sa Kongreso? At bakit parang laging basa ang Pinas tuwing tag-ulan kahit bilyong-bilyon ang ibinubuhos sa flood control? Kaya ngayon, sasagutin natin yan. Fact-based, critical, at walang kinikilingan. Buckle up dahil ilang mga minuto ng katotohanan ang hatid natin sa inyo. Let's start with the man of the hour. Walang iba kundi si Navotas Representative Toby Chanco. Kung hindi mo pa siya kilala, si Chanco ay isang veteranong mambabatas mula sa Navotas, isang lugar na laging binabaha tuwing tagulan, pero hindi siya yung tipong politiko na magpapapicture lang sa camera o magpo-post ng condolence sa social media kapag may bagyo. This guy walks the talk. Okay, noong July 2024, si Chanco mismo ang kasama ni Speaker Martin Romualdez sa pag-inspeksyon ng sirang Tangos Tanza Navigational Gate sa Navotas. Alam nyo ba, itong floodgate na ito, na nasira noong June, Hunyo, dahil sa barge, ay isa sa mga dahilan kung bakit lumubog ang Metro Manila sa baha noong panahon ng Typhoon Karina. Pero hindi lang yan. Si Chanco ang isa sa mga unang tumawag ng pansin sa non-transparent na budget deliberations sa Kongreso. O mga kaibigan, nag-walk out si Chanco mula sa majority block ng House dahil hindi niya kinaya ang shady na proseso ng 2025 budget. Sabi niya, kung gusto natin ng tunay na reforma, ilabas natin ang mga amendments ng small committee sa 2025 budget. Ang small committee na yan, mga kababayan, ay yung grupo ng mga kongresista na lihim na nagdadagdag o nagbabago ng budget away from public scrutiny. Ano kaya ang tinatago nila? At eto pa, alam nyo ba, mula noong 2009, mahigit 1.2 trillion pesos na ang ginastos ng gobyerno sa flood control projects. Pero bakit parang wala pa rin nagbabago? Tuwing tag-ulan, basa pa rin ang Maynila, Navotas, Malabon at iba pang lugar. Si Chanco ang nagtatanong, seryoso tayo sa pagsisiyasat ng mga anomalya sa flood control? Bakit ang Kongreso pa ang mag-iimbestiga? Good question, Congressman Chanco. Okay, hindi ba't dapat ang Good Government Committee ang mag-imbestiga nito? Hindi ang Public Accounts o Public Works. Bakit parang kami-kami rin ang magsisiyasat sa sarili natin? Tama nga naman, kung may mga kongresista na posibleng sangkot sa anomalous na flood control projects, paano sila mag-iimbestiga ng patas? Si Chanco ang nagbibigay boses sa tanong na ito. At dahil dyan, siya ang tunay na woke ng mambabatas. Pero teka, bago tayo magmalaki bago tayo magmalaki sa kanya, pag-usapan muna natin ang tunay na kalaban natin dito, no? Siyempre, ang sistema ng Kongreso mismo. Okay? Mga kababayan, kung may isang institusyon na dapat maging simbolo ng transparency at accountability, yan ay ang House of Representatives. Pero ang tanong, totoo ba yan?
Sa totoo lang ha, parang House of Secrets ang dating ng Kongreso natin ngayon. Let's break it down. Una, pag-usapan natin ang budget process, ang General Appropriations Bill o GAB na siyang batayan ng pambansang budget ay dumadaan sa Kongreso. Pero may tinatawag na small committee na lihim na nagbabago ng budget sa likod ng eksena. Walang live stream, walang public record at minsan kahit ang ibang kongresista hindi alam kung ano ang pinag-uusapan. Pangalawa, ang flood control projects sabi nga ng Inquirer, mula 2009, 1.2 trillion pesos na ang ginastos natin sa mga proyektong ito. Pero bakit parang wala pa ring nangyayari? May mga ulat pa nga na ang ilang proyekto ay non-existent o non-functional. Si House Deputy Speaker Janet Harino mismo nagsabi na dapat may third-party probe para masigurong walang conflict of interest. Pero ang Kongreso gusto pa rin nilang sila ang mag-imbestiga. Ano ito? Para magnanakaw na hinintay natin na aminin ang kasalanan niya. Okay. Most of the budget for flood control projects flood the pockets of proponents in Congress in connivance with agencies and contractors. Ouch! Si Senator Ping Lacson, mga kaibigan, hindi rin natakot magsabi ng katotohanan at si Baguio Mayor Benjamin Magalong, sabi niya, okay, may mga kongresista na kumukuha ng 30 to 40% kickbacks mula sa flood control projects. Pero masakit, tahimik ang Kongreso tungkol sa listahan ng 15 contractors na inilalabas ni Pangulong Marcos. Mga kontraktor na kumukontrol ng halos 1/3 ng flood control projects mula 2022. Kung ikaw ang mag-iimbestiga sa sarili mo, anong posibilidad na aminin mo ang mali mo? No? Zero. Kaya naman tama si Chanco na questionin ang proseso. Pero teka, hindi lang yan may isa pang issue, ang conflict of interest. Paano nga ba mag-iimbestiga ang Kongreso kung sila mismo ang may control sa budget ng flood control projects? It's like letting a fox guard the hen house. Mga kababayan sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa #WalkWithLam at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits tayo sa laban. Balik tayo kay Representative Toby Chanco. Kaya hindi lang siya magaling magtanong, may solusyon din siya. Sabi niya, kailangan natin ng Comprehensive National Flood Control Plan. Ano ba ito? Sa madaling salita, hindi na pwedeng band-aid solutions. Yung tipong maglalagay lang ng floodgate tapos pag nasira, iiyak na lang sa TV. Sabi ni Chanco, the recent flooding in Metro Manila showed us that we need to be more proactive. Hindi na pwedeng reactive lang tayo. Hintayin ang bagyo bago magpanik. Kaya naman, iminumungkahi niya ang isang integrated interagency approach. Ano yon? Ibig sabihin, kailangan magtulungan ang DPWH, MMDA, local governments, at kahit ang climate experts para magkaroon ng long-term na plano laban sa baha. At eto pa, mga kaibigan, si Chanco ang unang nag-akusa na ang small committee sa Kongreso ang dapat sisiyasatin kung gusto natin malaman kung saan napupunta ang budget. Sabi niya, if the House leadership doesn't release the amendments, this is just for the show. At tama nga siya kung walang transparency, paano natin malalaman kung ang pera ay napunta sa flood control o sa bulsa ng iilan? Kaya naman mga kababayan, si Chanco ang tunay na people's champ dito. Hindi siya natakot. Okay? Na-questionin ang sistema kahit na ito ay nangangahulugan ng pang-iwan sa majority bloc. Pero teka, hindi pa tapos ang laban. Ano ang dapat nating gawin bilang mga Pilipino? Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Ang problema ng flood control sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa sirang floodgates o kulang sa budget. It's about systematic corruption and lack of accountability. At ang tanong, sino ang may ganang ayusin ito?
Si Tiangco? Oo, pero kailangan natin ng mas maraming tulad niya. Mga politikong hindi natatakot magsalita ng katotohanan. O para sa mga kabataan at OFWs na nanonood ngayon, maraming salamat. Alam ko na pagod na kayo sa paulit-ulit na balita tungkol sa baha. Every year na lang, ganyan. Di po ba? Pero hindi natin pwedeng isuko ang laban. Si Representative Tiangco ay nagbigay ng halimbawa. Kapag mali ang nakikita natin, kailangan magsalita. Kapag may anomalya, kailangan questionin. At kapag may solusyon, kailangan itulak. Ano po bang pwede natin gawin? Siyempre, tayo po ay magdidemand ng transparency sa mga budget deliberations. Suportahan po natin ang mga mambabatas katulad ni Tiangco who push for accountability at maging informed po tayo at hold officials accountable through social media by watching this YouTube video by this channel. Kaya naman mga kaibigan, gamitin natin ang boses natin. Mag-comment sa baba, i-share ang video na ito at tanungin ang inyong mga lokal na opisyal saan napunta ang budget para sa flood control. Kung hindi natin ito gagawin, sino pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Mga kababayan, malinaw na malinaw. Si Representative Toby Tiangco ang isa sa mga iilan na may guts na questionin ang sistema. Pero tunay na laban ay nasa sa atin, sa mga ordinaryong Pilipino na gustong-gusto ng pagbabago. Ang Kongreso marami pang kailangan ayusin. Pero habang may mga tulad ni Tiangco na handang lumaban, may pag-asa pa tayo. Okay. Okay. Ito ang tanong natin ngayon. Ano ang tingin ninyo? Mag-comment kayo sa baba at i-share sa inyong opinion. At huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel para sa mas maraming content na tulad nito. Let's keep the conversation going. Sa huli mga kaibigan, ang laban natin ay hindi lang para sa flood control. It's about building a government that works for the people, not against them. Kaya naman mga kababayan, let's stay woke, let's stay vigilant, and let's keep fighting for the truth. That's it for today mga kaibigan. Dito sa episode na to of #WalkWithLan. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Mga kababayan, sa mundo, no? Kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa susunod na episode. Mabuhay ang Pilipinas!